So ang video na to is riding tips na naman ulit para mas maging confident ka sa riding mo, mas maging safe at mas maging mabilis at times, lalong-lalo na sa mga kurbada. Long time no see, but no see now. Yo sa mga kaibigan, it's your boy Jerry of JCab Moto. Alam nyo, meron akong isang bagay na talagang napapailing ako tuwing nakikita ko siya sa mga kasabayan ko ang nagmumotor, lalong-lalo na yung mga nasusundan ko kasi nakikita ko yung ginagawa nila. Now disclaimer, I am not an expert, pero sa ilang taon ko na sa pagmumotor, I know a thing or two na I'm sure makakatulong sa ating mga riders or sa inyo na nanonood ng video na to. So ano ba yung bagay na napapailing ako pag nakikita ko sa ibang rider na nauuna sa akin? Ito yung paglabas nila ng kanilang mga tuhod, ng kanilang puwet at ng kanilang katawan tuwing nangungurbada sila. Now don't get me wrong, ang knee dragging or hanging off the bike is a skill na necessary, pero hindi sa lahat ng panahon mo ito dapat gawin or hindi sa lahat ng kurbada mo ito dapat ginagawa. Most of the time pag sinabing street riding, kasi nasa highway naman tayo, hindi naman tayo nasa racetrack, most of the time hindi ito, sabihin na natin, necessary. So yun yung sinasabi kong napapailing ako pag meron akong nakikitang ginagawa yan, lalong-lalo na kung yung takbuhan nila mabagal lang. Kasi hindi yan necessary kung mabagal lang yung takbo mo, yung tipong 40, 50 lang, tapos parang Marc Marquez ka or Valentino Rossi, feeling mo kailangan mong ihiga or ilabas yung katawan mo, ihang off yung katawan mo, yung mga tuhod mo ilabas mo. Ang iniisip kasi ng karamihan sa atin, lalong-lalo na yung mga baguhan pa lang, is kailangan nating ilabas yung ating katawan, ating tuhod para mag-lean or tumagilid yung ating motor. Actually hindi yun, napakasimple lang. Kung gusto mong tumagilid yung motor mo, ang gawin mo is to push your handlebar or itong manibela mo. So kung gusto kong mag-lean yung aking motor to the left, ipupush ko tong left handlebar to the right, patungo doon. Yan, nag-lean yung aking motor, di ba? So kung gusto kong mag-lean or tumagilid yung motor ko to the right, ipupush ko tong right handlebar to the left, patungo doon. So push ko. Yan. Diba, nag-lean siya dahil doon sa tinatawag na counter steering. So actually pwede naman nating i-demonstrate talaga yan kahit dito sa straight lang. Makikita natin na tuwing magpupush ako, ayan, so push yun, hindi yun pull. May iba kasi yung iniisip nila pag nakita nila na nag-knee dragging yung mga idolo nila na mga kamote, since parang nakaganon yung posisyon, akala nila pinupull or yung pag-pull, paglalagay ng weight sa handlebar, yung nagpapalin or nagpapahiga sa motor. Well, hindi yun. Ang nagpapalin talaga is yung counter steering na sinasabi ko. Now, saan papasok yung pag-knee dragging or pag-shift ng weight or sabihin na natin pag-hang off ng bike? Saan papasok yun? Anong prinsipyo or ano bang science behind sa ganung bagay? Kasi yun nga yung sinabi ko kanina, hindi naman necessarily mali yung pag-hang off sa bike, pag-knee dragging, pag-weight shift, hindi naman necessary mali yun. Pero hindi sa lahat ng panahon ginagawa yun. So ginagawa mo lang yun kung mabilis yung takbo mo. Kasi kung mabilis yung takbo mo sa mga kurbada, nagre-require din yan ng mas agresibong paghiga ng motor. Pag sinabing agresibong paghiga ng motor, it means na mas risky din siya, mas delikado siya. Now, dyan papasok kung bakit kailangan nilang ilabas yung katawan nila, ilabas yung kanilang mga tuhod para hindi nila masyadong ihiga yung kanilang motor. So, nare-reduce yung lean angle ng kanilang mga motor dahil yung center of mass ng bike at ng rider nagsishift patungo sa loob ng corner. So, yun yung purpose. Kasi pag hindi masyadong nakalin or hindi masyadong nakahiga yung motor mo, mas safer ka doon. Unang-una, kung upright yung or mas upright yung posisyon ng motor mo, yung play ng suspension mo mas maganda. Ang contact patch ng gulong mo mas makapit or mas malaki, kaya mas makapit, mas stable, mas hindi prone sa pag-slide yung gulong mo. Mas safe sila, mas na-maintain nila yung bilis nila na hindi masyadong naglilin or tumatagilid yung motor nila. At the same time, during sa exit ng corner, nakakatulong nito kahit na medyo maging agresibo sila.
na maging safe pa rin sila or hindi sila prone sa disgrasya. Kasi nga, relatively upright na yung motor nila. Now, ano ba ang middle ground pag sinasabing street riding lang? Kung hindi naman kabilisan yung takbo mo, hindi naman spirited yung takbo mo, actually hindi necessary yung paglabas ng mga tuhod, paglabas ng katawan, paglabas ng puwet, hindi necessary yun. Simple counter steering lang, yung in-explain ko kanina, pwede na yun. Good enough na yun. Now, kung spirited yung riding mo or yung pacing nyo, para sa akin hindi pa rin necessary. Unless nang talaga kung masyadong mabilis na kayo, hindi pa rin necessary yung pag-hang off sa bike. Ang kailangan mo lang gawin is to look at the direction of the corner, tapos ilin mo ng konti or ilabas mo ng konti or ilapit mo ng konti yung iyong ulo at yung upper body dito sa manibela mo kung saan patungo yung corner. Parang ganito lang. So meron tayong corner, medyo yon, tingin lang sa corner, tapos lean ng konti, ilapit mo yung mukha mo at yung katawan mo sa manibela kung saan yung direksyon ng corner. Ito patungo sa left, ganon. Yan. Mas nakakatulong yon, mas napapadali. Kung susubukan nyo yon, mas magiging madali yung pangungurbada nyo na hindi kailangan yung unnecessary na mga posisyon. Now, additional tip lang, yung sinabi ko kanina, yung pagtingin sa corner, direksyon ng corner, napaka-importante yon. Kung napapansin nyo na tuwing nangungurbada kayo, medyo choppy kayo, hindi kayo smooth sa application ng accelerator nyo, baka kasi yung posisyon or yung direction or yung tingin nyo, yung mga mata nyo hindi nakatingin sa direksyon ng kurbada. Pag tumingin kayo sa direksyon ng kurbada, mas nagiging confident kayo, mas nagiging smooth yung application ng inyong accelerator, ng inyong gas. So yun yung pinaka-practical or middle ground para sa street riding. Kasi kung yung gagawin nyo yung paglabas ng mga katawan nyo, napaka-unnecessary niya, and at the same time kung malayuan yung takbuhan nyo, malayuan yung biyahe nyo, nakakapagod siya. Plus yung simple na weight shifting nyo, nakakatulong na rin yun para yung tingin nyo mapunta sa direksyon ng corner at maging smooth kayo sa inyong throttle application. So sa mga nagsisimula pa lang magkahilig mag-ride or maybe medyo matagal ka nang nag-ride pero ngayon mo pa lang narinig tong mga to, i-try nyo sa susunod na ride nyo or i-try nyo sa susunod na paglabas nyo kasama ng iyong motor or sa susunod na pagmumotor mo. So yun lang. Again, this is your boy Jeriel of JK Moto saying you bye-bye.